Okay. So, itong reading na ito ay para sa mga Libra. Take only what resonates. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Simulan na natin. By the way, open ang aking personal reading. Punta na lang kayo sa Madam P na Facebook page. Pag hindi nyo ma-message, try nyo sa virgophilippines@gmail.com. Let's start. What do we have here for the sign of Libra? Pa-comment dyan sa baba guys. Ma-appreciate ko lahat ng comment ninyo. Kahit po heart-heart lang, smileys, tuldok. Kahit nga tuldok lang. Malaking bagay yun sa akin. Pero maganda kung i-comment yung birthday nyo, ganun. Ayan. So anyway, this is for the sign of Libra. Ayan, the Hanged Man is here. The Eight of Wands and the Two of Cups. The Death card, Scorpio energy. Temperance. Sa part na ito medyo magulo ka, no? Lalo na yung iba sa inyo kung may karelasyon ka or kakonek. Magulo ka masyado. May point sa'yo na parang hintayin ko na lang kaya or wag ako magpadalos-dalos. Tapos part of you is like, i-end ko na kaya ito. I mean, you're a Libra, you're indecisive, you're magulo, hindi mo alam kung ano dapat mong gawin. Yeah, and the Two of Cups is here. So, lalo na pagdating sa isang connection or relasyon, ay hindi mo alam kung anong gusto mong gawin dito or anong dapat mong gawin dito. Parang ano ka being an air sign, Libra, yung parang para kayong mga nakasuot na mga pakpak. Ang bilis nyo, flight ng flight ang utak nyo. Mamaya nandito kayo, mamaya nandun na naman yung utak nyo, isip nyo. Ay, magulo. But anyway, this is your energy. Masyadong magulo. Yung iba sa inyo, hintayin ko na lang kaya. Tapos mamaya na, wag na lang kaya. Saan ka nadalahin yan? Anyway, sino yung person na kakonect mo? Person that you're dealing with, the Wheel of Fortune, the Judgment, and Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Energy, Major Arcana, the Wheel of Fortune, tsaka the Judgment. Medyo nagkakaroon ng malaking pagbabago dito sa person na to, especially sa way of sa connection ninyo, parang nagkakaroon siya ng clarity, nagigising siya dito. And with the Eight of Pentacles, I feel like itong person na to is nag-work hard or inaayos niya yung sarili niya. Pero at the same time, with the Fool and the Hierophant, nandun yung parang nagbabago yung isip niya regarding sa kung ano yung gusto niyang mangyari, kung ano yung journey na gusto niyang tahakin. Medyo pagdating sa family, itong person na to nagkakaroon ng problem. Nakakita tayo dito ng pag, pagsisinungaling or secrets or hiding something from the family. Emotion ninyo sa isa't isa.
You do over the Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Six of Pentacles, Six of Swords, tsaka Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck is the Queen of Swords. Emotion ninyo, okay. Marami ka kasing kinakaharap ngayon para isipin pa yung emosyon mo sa taong to, alam mo yun? Parang marami kang pagsubok sa buhay ngayon. And the Six of Pentacles, ikaw nga mismo, parang kailangan mo na tulong. Umaga kung maisip mo man siya or halimbawa kung nandyan man siya, nakikita mo siya or maiisip mo siya as tutulungan ka sa problema mo. Parang ganun. Pero, for now, this person, clarify natin yung Six of Swords. Emosyon niya sa'yo. I feel like tinatry niya mag-move on because of the Ten of Cups. Because of, family-related issues. Tinatry niya mag-move on. Pero Nine of Cups, nakakita tayo dito ng pagde-daydream sa'yo na tong person na to. Parang wala siyang pakialam sa mga nangyari sa paligid niya. Once na nag-daydream siya sa'yo, no? Once na natulala na siya, at nagde-daydream na siya at ikaw na nasa isip niya, na doon na nawawala na yung sarili niya or, nawawala na siya sa ulirat. Parang wala na siyang pakialam sa paligid niya. Tell me about this Ten of Cups. Page of Swords. Oh, if you're dealing with someone na may kakonect, pamilyado, or what, maybe because of a child, nagmo-move on siya because of a child. Kumbaga, mahal ka niya pero iniisip niya kasi mararamdaman nung bata. Babae, I mean, nasa iyo man yung side na ito or what, or sa kanya yung bata, no, if ever na may child na involved. So, whichever side, iniisip niya yung mararamdaman nito. Kaya parang ngayon, napipilitan siyang mag-move on. This could be a person in the past. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? In the near future, you do have here the King of Pentacles, the Eight of Swords, the Hermit, King of Wands, the Empress, at saka Seven of Cups. Bottom of the deck is the Nine of Wands. Clarify the Eight of Swords. A Knight of Cups. I can see you na ini-stop mo yung sarili mo from loving this person. And may mga nakikita tayong if ever na may mga magta-try sa'yo magparamdam, hindi ka rin open regarding dito. Para doon sa iba ha, hindi naman para sa lahat yan. And the King of Pentacles, I can see money, stability for you. Clarify the King of Pentacles. Ayan. So, marami magagalit sa'yo with the Temperance kasi nakakaya mong i-balance yung sarili mo and
kahit maraming kaguluhan or maraming nangyayari dun sa paligid, hindi ka naapektuhan. Naiinis sila, nagagalit sila. Kasi gusto nilang maapektuhan ka, pero hindi ka naman naapektuhan dito. The Hermit is here. This is Virgo energy. Well, pagdating sa side ng person mo, I can see attraction sa'yo with the Empress energy. Pero tinatago niya yun. Attracted pa rin sa itong person na to, pero tinatago niya pa rin. The King of Wands, I feel like may mga bagay na ituturo sa kanya. Pero sa pilitan yun, hindi ko nakikitang i-apply niya or makikita niya yun. Or matututunan niya yung mga bagay na ituturo sa kanya dito. Pwede may kinalaman yun sa buhay, career, etc. Whatever, no? 7 of Cups, yeah. Itong person na to will keep on browsing. Makikita natin yung pagbabrowse niya dito regarding you, regarding your work, whatever you do in life, social media, magiging updated pa rin siya dyan. I expect this person na magiging updated pa rin sa buhay mo. Kasi nakikita natin yung pag-follow niya sa'yo, sa friends mo, or whoever, itong mga taong malapit sa buhay mo. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.